Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga at magandang gabi po sa ating mga viewers po diyan. At eto mga kalingap, EDSI nagkabalikan dahil dito. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At napakaganda nito mga kalingap. Payag pa kayo? Siyempre aalamin natin yan. So yun, kung bago ka pa lamang po uli sa ating munting YouTube channel, pa-like and share and subscribe na po para lagi tayong updated patungkol sa mga lab team at syempre sa kalingap. At ganun pa man, suportahan natin ang bawat reactor. At yun, napunta na tayo dito sa ating tatalakayin na ito mga kalingap. Marami ang nababasa ko patungkol dito kung ang EDSI ay pwede bang magbalikan mga kalingap. Siyempre, dito pa lang sa point natin, bakit sinabi natin na nagkabalikan ng EDSI? Ito nga yung pangarap ng iba na kumbaga gusto pa rin nila na magkabalikan o gusto rin nilang masabi na miss na nila ang EDSI. Kaya tatanungin ko kayo mga kalingap, nami-miss nyo ba yung EDSI na ginagawa nila ngayon, di ba? Huwag nating isipin yung nangyayari ngayon na magkagalit sila, nagre-reklama doon. Isipin natin mga kalingap, yung part, di ba, na niregaluhan si Beyonce, di ba, binigyan si Beyonce ng ganito, si Papa Ed Saman, tuwang-tuwa, di ba? Di ba may mga ganap na hinahalikan ni Papa Ed, si Beyonce sa noo, di ba? At saka mga kalingap, itong si Beyonce, sa pag-aralan mo po, talagang bumigay din talaga mga kalingap. Mahirap naman sabihin na hindi bumigay si Beyonce sa mga part na nangyari. Hawakan ng kamay, kiss sa noo, lambingan, sweet moment, diba? Pagpaprank, diba doon para makitang-kita natin na halos ibinigay ni Beyonce yung todo na makakaya niya. At bukod pa sa todo, talagang napamahal siya mga kalingap. Alam ko naman maraming gusto na magkabalikan, magbigay ng bawat side opinion. Lalo na yung ating mga viewers at sponsor, di ba? At bukod pa dyan mga kalingap, masabi ko rin na minahal din nila yung isa't isa, di ba? Tayo nga mga viewers, minahal natin ang EDSI, ay sila pa kaya? At dito mga kalingap, matatanong natin kung payag ba si EDS, payag pa si Beyonce. Para sa akin mga kalingap, alam ko na si Edo, wala yung pinoproblema. Alam ko na papayag yan, diba? Pero sa tingin ko, si Edo, sa part na ngayon, hindi na basta-basta gagawa ng bagay na ikakasira niya. Diba? Tulad ng sabi ni Beyonce, hindi tayo basta gagawa mga kalingap kung magkakabalikan. Diba? Ang mangyayari niyan mga kalingap, may atwatan na. Kumbaga talagang scripted yung mga mangyayari din. Pero para sa mga kalingap, wala namang posible na gusto ko rin naman na magkabalikan sila, na makita natin kung ano talaga yung magaganap pa, diba? Diba? Panayambilang natin kung kailan sila mag-aasawa, diba? Yung pala, hindi pala magiging totoo at yung ending pala ng EDSI ay napakapangit, diba? Sa ngayon, masarap abangan ko ano yung magiging plano ni Papa Eds, kung may darating ba sa kanya na bago. At si Beyonce naman nakikita ko, lalo na rin sa pinapanood ko sa kanyang YouTube account mga kalingap na nagla-live, diba? Wala naman siyang ina-upload na mga video, diba? Puro live lamang. Pero nakikita ko marami ding nanonood at nagbibigay din siya ng saya. Pero para saan mga kalingap, kung sa part na ginagawa ni Beyonce ngayon, na nagla-live siya, tapos ang ginagawa niya o sinasabi niya mga kalingap dati na gusto niyang ipasara yung mga video niya, tapos gusto niyang manahimik. Pero bakit ngayon lumalabas siya sa YouTube? Diba doon parang mga kalingap, masabi ko na pera lamang talaga yung hapon ni Beyonce, diba? Kahit sabihin na natin na minahal natin ang EDSI, gusto natin makipagbalikan, pero napapansin ko na parang gusto na lamang ni Beyonce lumayo noon, diba? Kasi alam niya na Beyonce na may pera na siya, may bahay na siya, diba? Parang hindi na siya maghihirap. Tapos gusto niya nang iwanan kung saan sa part na tinulungan, diba? Totoo naman mga kalingap, hindi naman tayo nagsasabi, hindi naman tayo nagpipigil lang sasabihin natin, pero totoo naman yung sinasabi natin na talagang ginamit lamang ni Beyonce
yung kalingap. Tapos gusto niya pang ipatigil yung kanyang sarili, pero naglalib naman siya. Pinapakita niya yung kanyang sarili, di ba? Wala namang manonood sa kanya mga kalingap kung hindi naman siya kilala. Hindi naman siya yayaman kung hindi rin siya kilala kahit pa mag-vlog siya mga kalingap. Dapat doon pa lang tumatanaw na siya ng utang na loob. Dapat nga sa pagpapatulpo niya, kahit sa pagrereklamo niya mga kalingap, wala naman siyang dapat karapatan na sabihin yung ganung bagay. Diba? At kumbaga, sila na yung tumulong sa kanila. Parang sila na yung naging ama. Parang di ba yung magulang tumulong sa ganito, kaya Beyonce para yumaman, umasenso. Tapos bandang huli, kakaawayin nila. Diba yun yung pangit mga kalingap? Kumbaga, ikaw yung bata, kainampun ka, tapos paglaki mo, pinag-aaral ka. Tapos ganun lamang susumbatan mo, kaya reklamo pagka may ginawang mali sa'yo, diba? Pero, ang totoo naman, napakalaki hindi mo naman mararating kung wala sila. Diba? At madami tayong narinig, yung pagpapabrace si Beyonce, diba? Yung live selling. Diba? Doon pang masabi ko na napaldo na si Beyonce. Niregaluhan 300,000, binigyan ng negosyo, binigyan ng cellphone. Diba? Maganda yung buhay, nakarating sa iba't ibang lugar. Diba doon pa lamang napakalaki na ng hutang ni Beyonce talaga. Masabi ko talaga mga kalingap. Kaya marami din ako nababasa sa mga komento ng ating mga viewers na sa mga pinagsasabi mga kalingap. Talagang mahirap basahin para ireklamo natin, diba? Pag sinabi natin yung ganitong bagay, baka sabihin naman, dinadaw na natin si Beyonce. Pero totoo naman, yung mga ambasyaan niya. Alam po na marami pa rin nagmamahal sa kanya. Hindi lang tulad ng dati. Sa ngayon naman, marami din ako napanood kay Papa Eds na focus na rin siya. At lumiiwas na rin siya sa issue, di ba? Nakita natin yung sa live nga niya na binanggit niya kung ano yung sinasabi ni Kuya Bal. Di ba? Umiiwas na lamang siya kasi ayaw niya na rin na mapahamak siya. At ayaw na rin niyang maipon yung kanyang sarili. Di ba? Minsan babalik lang tayo sa part mga kalingap na gusto ko lang talagang ibalik yung mga pinagkasabi ni Beyonce na ipinunta daw si Beyonce doon sa madilim, di ba? Mga kalingap, sabihin man natin na pinunta siya, pero bakit siya sumama? Di ba? Na silang dalawa lamang daw. Yung part na lang mga kalingap na hinahatid si Beyonce na dalawa lamang sila, wala bang pinagkaiba yun? Diba kahit may ilaw, pero magkasama lang silang dalawa. Diba doon parang mga kalingap dudang-duda na talaga na ginagamit lamang ni Beyonce para umiwas at lumayo na siya sa kalingap. Para hindi na siya magka-problema, kung hindi na siya mapagod. Kasi ganito lagi pinapakita niyo kanyang sarili. Hindi pa siya natutuwa. Kasi natutulungan siya at binibigyan siya ng magandang buhay, diba? Mga kalingap. Kaya comment nga po kayo lalo na yung ating mga viewers diyan na mga OFW na nagmamarathon. Comment nga po kayo mga kalingap.